Walang katakot-takot ang BIFAR. Muli na naman kasing pumalag ang BIFAR sa China. Pero this time hindi lang Chinese Coast Guard ang kalaban, kundi may dalawa pang missile boat ng Chinese Navy. Pero akala ng China masisindak tayo? Walang pake ang barko ng BIFAR kahit humarang pa at banggain pa tayo ng China. Nagwangwang pa yan partida. This is China Coast Guard 5101. China has indisputable sovereignty over Nansha Island. Coast Guard 5101. This is BRP Dato Pagwaya. A Bureau of Fisheries and Aquatic Resources present at the Philippine government conducting a lawful maritime patrol. We must stay clear of our route. Over. Kahit yung magigiting nating mga mangingisda, hindi na rin natatakot sa gantong strategiya ng China. Tuloy ang pagbabantay at pamimigay ng pagkain at fuel sa Filipino fisherman. Alam na kasi ng Pilipinas na puro paninindak lang ang kaya ng China. Kaya kung maduduwag tayo dyan, talo tayo. Wala silang karapatang maghabol, wala silang karapatang intimidate yung mga civilian boats na nandun. So yung ginagawa nila doon ay illegal. I doubt naman na gagamitin nila sa civilian yon. Pananakot lang yan, intimidation. Tinutukan na rin tayo ng laser ng missile boat, pero pinalagan din yan ng BIFAR. Niradyuhan at nireal talk to na hindi naman pagmamay-ari ng China ang West Philippine Sea. Bakit kayo nandito? Hindi naman sumagot ang China sa radio challenge. Kalaunan, kusa ring lumayas ang missile boat at lumayo sa barko ng BIFAR. Are inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines at just 13 nautical miles west of the Palawan mainland. What is your intention inside the Philippine exclusive economic zone? Chinese Navy vessel, you are endangering our safety. Do not fire laser on our aircraft. Hindi na umuubra ang pagdedeploy ng China ng gantong klaseng warship. Kabisado na na purong pananakot lang ang intensyon nito. Wala raw balak ang China ang magpopotok dahil nangangamba pa rin daw ang China sa Mutual Defense Treaty sa Amerika. First time tayo makakita ng itong Hubei missile ship na ito. No? Hindi natin ito nakikita pang karaniwang sa West Philippine Sea dahil ang madalas nilang pinapadala ay yung kanilang mga Coast Guard ship. Ibang klase ito dahil missile ship. It could be possible na ito yung way nila para itaboy tayo doon sa sarili nating teritoryo. May tuturing na delikado ang laser pointing. Posible rin kasing mauwi sa pansamantalang pagkabulag ang mangyari sa piloto ng eroplano. Pero gaya ng naunang sinabi, paraan lang to ng China para itaboy ang Pilipinas. Maritime area is within the exclusive economic zone of our country. Wala silang karapatang maghabol, wala silang karapatang intimidate yung mga civilian boats na nandun. Doon sila kabilis gumalaw dahil napakalapit ng submarine. Doon nila tinatago o sinasabi natin ginagarahe ng kanilang mga Navy ships. Kung dati napapauwi nila ang BIFAR o ang PCG, ngayon kahit magbanggaan pa tayo dyan China, hindi kayo aatrasan. Kayo, pabor ba kayo sa patuloy na pag-iit ng Pilipinas sa ating karapatan? I-komento sa baba ang inyong salob.